nilang sisimulan ng lifestyle check. Magandang hapon ho. Martes naman ho ang ating programa sa Chinoy Public Service mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon sa inyo sa mga tumatangkil ng ating programa. At kasama ho natin ang ating boss, si Penny Godemos. Magandang hapon ho, boss! Isang magandang hapon sa ating lahat at siyempre sa lahat ng ating mga televiewers na ngayon ay nakatuon dito sa ating programa. Magandang hapon po. At siyempre doon sa mga OFWs na sa iba't ibang mga lugar. Binabati natin yung mga taga-Sampilak. Yan. Kingdom of Saudi Arabia yan. Sa Sakaka, Aljop, yan. Sa lahat ng mga nanonood sa inyo dyan, lalong-lalo na si ano pangalan nito? Si Mr. Opiniano, Arthur Opiniano. Yan, batiin mo lahat ng mga magandang umaga. Umaga kasi sa kanila. Magandang umaga dyan sa inyo. Okay, pe, may nakalimutan introduction program natin. Okay, tayo ay buksan lamang ninyo, i-click ninyo ang www.ustream.tv/kakampi online at syempre ang kakampi/news.blogspot.com
pakiayos to kakampi.wix.com/kakampi. Yun po yung ating website. At syempre tatawagan tayo. Oo, mamaya ng balita. Ang ating Public Information Office Assistant ni Robert Po, si Brian Glick. Yan. So tatawagan natin maya-maya lang ha, at inaano na natin, kinakausap na natin mula sa Okay PNP. na? Oh, yan. Okay. Okay. So, introduce mo na kung sino itong ating makakausap, Pachinoy. Magandang hapon ha. I-introduce mo muna. Introduce mo muna. Ano pangalan? Introduce mo muna. Ikaw muna. Okay. Hindi. Siya ay si... Magandang hapon ho. Meron na. Hello. Hello. Magandang hapon ho. Brian Greg, dito tayo sa programa sa Chinoy Public Service. Ang kasama natin, Brian, ang kasama natin ang ating si Fede Godemos, ang ating kasama ho sa co-host. Okay? Magandang hapon din po sa inyo, Kakaloy Chua at kay Miss Fe Nicodemos at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating palatuntunang kakampi. Okay. Sir, kamusta na ba ang grupo ng mga PNP? Mainit tayo ngayon, mainit. Sa kasalukuyan po ay nasa mabuti ng pong kalagayan ang Philippine National Police at ang mga kasapi nito at patuloy lang po kaming nagtatrabaho at nagbibigay serbisyo po sa ating mga kababayan. Okay, sir. Kung matatandaan natin, ang daming mga lumabas, no? Iba't ibang mga issue ang pinupukol para sa atin mga taga-PNP. Ngayon po, isang pinakamainit dito, yung lifestyle check kay Purisima. Sisimulan na, ano pong masasabi niyo dyan? Hello po? Sir, itong ating lifestyle check daw para kay Purisima. Ano po masabi niyo dyan? Ang Office of the Ombudsman, sa aming pong pagkakaalam, ay nagsimula na pong mag-organisa ng team na magsasagawa po ng lifestyle check sa aming Chief PNP, maging sa kasapi ng kanyang pamilya. And we expect after that ay kami naman po ang susunod, mga opisyales at mga kasapi po ng Philippine National Police. At welcome naman po natin yan para mapatunayan po natin sa ating mga kababayan na hindi totoo ang mga aligasyon sa aming Chief PNP at maging sa iba naming opisyal. Yan, sir. Gusto ko lang, ano ang sentimento ngayon ng ating mga kasama dyan sa PNP? Ano po ang mga sentimento nila? Pwede ba nating malaman? Through you? Opo, ang mga tauhan po ng PNP ay naiintindihan ang nangyayaring lifestyle check na yan. Nagbunsod na nga po ng ilang paratang sa aming pinuno. Yan naman po ay isang lehitimong proseso ng ating ombudsman at yan ay ginagalang namin. Bagamat nagpahatid na po ng suporta ang iba't ibang organisasyon po ng PNP katulad po ng Non-Pensioned Officers Association, yung pong Primo at iba-iba pang organisasyon ay nagpahatid po ng pagsuporta sa aming Chief PNP. Pinarating nila ang kanilang pagsuporta na sana'y magpatuloy sa pagsiserbisyong Chief PNP at hindi natitinag ang moral ng ating kapulisan. At kami naman po ay naniniwala ng aming Chief PNP ay nagtatrabaho lamang at biktima po lamang siguro ng sabihin natin na hindi magandang motibo mula siguro sa ilang grupo na nais siyang pabagsakin sa kanyang liderato. At ito naman po hindi kami nabibigla at nagugulat sapagkat alam namin na marami pong nasagasaan ang aming hepe. Bunsod na rin ang mga reforma pong pinatupad niya sa Philippine National Police. So, we really expect na may mga tao na magtatangkang sirain ang kanyang integridad. Subalit kami po ay nananatiling mataas ang moral at patuloy na sumusuporta sa aming Chief PNP. So yan. Okay. May tanong ka ba? Magandang hapon ho, sir. Opo, magandang hapon. Masaya ho dahil pina-invite ko sa ating program dito. May tatanong nga ho dito. As of now, mga station commander natin Manila nakatrabaho daw. O kasi medyo ang crime natin parang mataas ata. Sa aming pong pagkakaalam ay maigting po ang pagmonitor ng PNP, lalong-lalo na ng District Director ng Manila Police District sa hanay po ng mga station commander sa MPD
Dahil nga po sa sitwasyon namin ngayon na kami ay nasa mata ng mga kritiko, kaya pinaiting palalo po ang pagpapatupad ng ng anti-criminality campaign sa level ho ng mga station chiefs. At mapapansin nga po ninyo, minsan medyo mabilis ho ang turnover, ano? Ang isang hong chief of station chief minsan agad napapalitan pagka nasusumbong ho at merong mga reklamo sa aming district director sa MPD. Ito ay patunay na ang district director ng Manila Police District, maging ang director ng National Capital Region Police Office ay talaga hong nagmo-monitor ng maigi sa kanilang mga tauhan at sinisiguro ho na ang implementation po ng ating anti-criminality campaign ay in place bilang tugon na rin po doon sa hulihong command conference na sinagawa ng aming CPNP kung saan pinag-utos niya ng ang lalo pang pagpapaigting ng aming pagsiservisyo sa taong bayan. So sir, balikan muna natin yung ibang mga issue katulad ditong yung sa EDSA carnapping, incidents na yan. So sir, may mga balita tayo, sinasabi nga yung daw yung mga sumuko na, parang medyo hindi pa rin nasasampahan ng kaso. Ano masasabi mo dyan? Yung pong kaso ay final na po sa Mandaluyong City Regional, I think sa Pasig Regional Trial Court. Pero alam ko po, ang huli naming alam ay inaantay pa po yung resolusyon. Alam nyo po, hindi natin saklaw ang reports, At ang pulis, kung sakaling ko ma-file ang kaso, dahil sila ang magfa-file niyan ang prosecutor's office, maglalabas naman po yan ang resolusyon at once meron pong warrant of arrest, arrestuin naman po natin yung mga taong o pulis na involved yan. Samantala po, habang wala pa namang warrant of arrest, ay under restrictive custody muna yung pong mga alleged suspect po dyan na pulis. Ang kahuli-hulihan po ay si Senior Inspector Villanueva, nakusa na nga pong sumuko doon sa custody ng CIDG. Sa kasalukuyan, habang ang kaso po inaantay natin na formal na may sampa ng prosecutor's office sa korte, ay under restricted custody po muna sila. We do not consider them arrested dahil wala pa naman po silang warrant of arrest. At ang pag-issue po niyan ay korte po. So yan po ang ating inaantabayanan. So sir, pero bakit wala pa rin nagsasampa ng kaso? Hindi ho, nagsampa na po kami ng kaso. Ganito pong proseso, sige po, para malaman Pulis din ho ba? ang magsasampa ng kaso. Ipafile po yan sa Office of the Prosecutor o sa Piskal. Pagkatapos hong tingnan ng Piskal ang mga available pieces of evidence, Piskal naman po ang magsasampa sa korte ng kaso po. Once nasampa ng kaso, saka lamang po yan lalabasan ng warrant of arrest. Hindi ho namin control yon. Korte po ang maglalabas ng warrant of arrest. Pero bagamat wala pang official na criminal case, sinasampahan po namin yan ng administrative case. Kaya po sila ay under restricted custody dahil sila ho ay automatikong may administrative case mula po sa PNP. So sir, ibig sabihin nagre-report pa rin sila sa inyo, parang ganon? Opo. Kailangan ho sila mag-report at hindi naman ho namin pwedeng ikulong yan dahil wala pa po yung warrant of arrest. Tama. So pag sinabing under restricted custody, minomonitor po natin yung kanilang whereabouts, kinakailangan magpa-check sila ng attendance, kung lalabas ng kampo, kailangan sasamahan ng pulis. Yan po ang procedure. Yon. Para sa kapatiran ng iba kasi akala nila, moro-moro na naman daw. So, ganun pala ang proseso talaga. Opo. Dahil po sa kaalaman ng ating publiko, ang isa hong pulis na merong kasong administratibo, although under restricted custody, kung hindi pa naman po nilalabasan niya ng warrant of arrest ng korte, ay hindi naman po natin yan pwedeng ikulong. Tayo naman po ang magkakamali. Tama. Yung pong paglabas ng warrant of arrest, mula po yan sa korte, depende po sa apresiasyon nila ng ebidensya na aming pong sinumite sa kanila. We expect siguro in the soonest time lalabas na po yan kasi alam nyo rin po ang korte at ang piskal ay sinisiguro rin na may due process. Hindi naman po ibig sabihin agad na pag meron tayong final na kaso ay agad-agad nilang fina-file. Pinag-aaralan po yan base po doon sa mga pieces of evidence at mga salaysay po ng mga biktima at maging ng suspect din. Okay. So, sa mga ilang katanungan pa rin natin, halimbawa, ang mga sibilyan, gusto nilang magreklamo at ang nirereklamo nila ay mga kapulisan, saan po sila pwedeng magpunta kaagad?
At Opo. doon magpapile ng kaso o reklamo. Una po, kailangan nila anong ipa-file nila. Dalawa pong kaso po yan. Isa pong criminal case, kung violation po ng revised penal code or special law. Pero po kung papasok lamang po sa misconduct o pababa, mas maliit na kasong administratibo, pwede po nila i-file yan sa alinman pong disciplinary machinery ng kapulisan. Saan po ang mga ito? Mismo po sa kanilang chief of police, pwede mag-file po ng kaso dahil ang chief of police ay meron din pong karapatan na magbigay po ng kaukulang parusa hanggang reprimand o suspension po sa kanilang mga tauhan. Kung ayaw naman nila sa chief of police, pwede po sa PLEB. Ito po yung People's Law Enforcement Board na meron po ang bawat municipality. Yan po ay composed ng minsan ho, merong councilor, barangay captain at iba pang members ng ating community. Kung ayaw naman po nila doon sa PLEB, pwede po sa IAS ng Philippine National Police, sa Internal Affairs Service, pwede rin po sa NAPOLCOM, at Yun. kung mataas na official po, pwede po yan sa ombudsman. Pwede po sila mamili kung saan nila isasampa, subalit, mahalaga po na ang kasong isasampang administratibo ay sa isang Okay. disciplinary machinery lang po. Dahil pag maraming sinampahan niya, o tinatawag po nating forum shopping, magiging kadahilanan po ito ng pagkakadismiss ng administrative case. So isa lamang po kailangan ang sampahan nila. So, alin ang pinakamagaling dito nilapitan ng NAPOLCOM, Oo. I think. Tama ba, sir? Ano po yon? Ang pinakamas mabilis, pinakamas magaling na lapitan dito sa 5 na ito ay ang NAPOLCOM. Sa akin po, lahat naman po yan ay epektibo. Okay. Kaya lang po, kung saan mas mabilis at mas malapit Sure. doon sa complainant, mas maaaring mas mabuti po doon na lang siya dumulog. For example, Sa plate. kung simple misconduct lang naman ang kasalanan, Sa plate. pwede naman po agad sa chief of police reklamo para mabigyan po ng reprimand ng police. Yun. Ngayon, kung ang mga dismissible offense, po pwede po agad sa IAS, sa NAPOLCOM, o maging kung kailangan makulong, pati ho sa ombudsman. Yun. So, marami palang lalapitan. Nakala natin, NAPOLCOM lang, ano? Oo Hindi nga. po. Mhm. NAPOLCOM ay isa lamang po sa disciplinary machinery kung saan tayo pwede magsampa ng kaso. Yan. Okay. So mga kaibigan, ang dami yan, ano? Dami. Pero syempre, sir, alam ko namang ginagawa naman din ninyo ang mga kaparaanan dahil hindi naman lahat ng kapulisan ay hindi tama, ano? Totoo. Sabi nga, 99% ay okay naman lahat, sabi. Ni, Totoo po yan. Mm. Totoo po yan, Ma'am Fe, kasi alam naman natin, intelihente rin ang ating mga community members. Alam naman natin na ang community members ay may wastong pag-iisip at tinitingnan din ang merito ng mga paratang sa ating kapulitan. Hindi naman ho nararapat na ating pong bigyan ng hindi magandang pagtingin ang karamihan sa kapulisan na gumagawa lang naman po ng kanilang trabaho at gumagawa naman ng mabuti na ibabase po natin sa ilang aligasyon sa ilan that is unfair. So, mas intelihente hong opinion yung wag ho nating paratangan ng hindi totoo yung mga hindi naman ho involved sa anumang maling gawain. Maging yung mga may kaso po ay they're also accorded due process. Ika nga, we have to undergo due process para naman masiguro na sila nga ay guilty at hindi naman ibig sabihin nga agad na pag ang pulis ay inakusuhan ay totoo na po ito. Meron po tayong due process at antayin natin ang resulta ng investigasyon o kaya ng kaso. Yan. Yan. So, siguro ini-invite ka namin isang Miyerkules, sir, dito. Live tayong bigyan natin address. Oo. Address. Diba, sir? Sir, pwede kayo ma-invite dito sa program Susumikapan po natin na maka-attend po mismo ng live na guesting po dyan sa Kakampi. Matagal na akong nire-request ni Sir Kaloy. Kaya lang ho, sa dami rin. Thank you very much, Bayan. Binigyan mo kami pagkataon sa program namin. Minsan hindi ho natin napagbibigyan pero susubukan ho natin sa mga susunod pong araw ng Miyerkules. Text mo na lang sa akin kung kailan pwede. Opo. Anong linggo pwede, okay?
para handarin ko kayong program. Salamat sa iyo, ha? Pero bago natin bitawan si Sir, yan, Thank you bago very much. namin kayo bitawan, Sir, mensahe muna sa ating mga taga-panood at mga taga-pakinig ng programang Opo. ito. Sir, nasa iyo yung pagkakataon. Okay. Opo, sa ating pong mga kababayan, isa lamang po ang masasabi namin sa inyo. Kami po bilang pinagkatiwalaan ninyo na mga lingkod bayan ay patuloy ho magsisilbi sa inyo ng taus-puso at tapat. Ang hiling lang po namin sa inyo ay suportahan po ninyo ang Philippine National Police dahil po ang policing ay hindi lamang gampanin ng inyong kapulisan. Ito po ay gampanin ng bawat mamamayan ng ating bayan. Lahat po tayo may obligasyon at responsibilidad na siguraduhin mapayapa ang ating komunidad. Para naman po doon sa ilang kapulisan na akusahan ho ng anumang kamalian, sila po ay mag-undergo ng due process at sisiguraduhin po namin na kung sila ay talagang may katiwalian, sisiguraduhin po natin na sila ay ma-dismiss at sila po ay makukulong kung kinakailangan. Pero bagamat hindi pa naman napapatunayan, hiling namin ang inyo pong pagtitiwala at patuloy na suporta upang masiguro natin ang ating pamayanan ay matahimik at ligtas laban sa kasamaan at katiwalian. Maraming salamat po sa lahat ng taga-subaybay ng palatuntunang kakampi at more power po kay Ma'am Fe Nicodemos at kay Mr. Kaloy Chua. Thank you very much. Thank you very much. Palakpakan natin. Palakpakan si Sir. Binigay sa ating programa. Yung buong pangalan ulit yan. Thank you very much sa kanya, no? 'Di ba? Nakita mo naman. Ayan, ang dami pa lang Yan pwedeng na, lapitan, hindi lang Oo, Napolcom. Napolcom, May IAS, may ombudsman, may PLED, tapos sa Chief of Police din pala, direkta ang involved sa kanila. Pero bago yan, Chinoy, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, patuloy tayo ang ating balita. Pe, ano mga headline natin? Oo, pero gusto ko may music ako eh. Diba? Namimili ka lang. Diba? Diba? Iyan. Sige, balikan lang natin ulit kanina. Okay. Binanggit natin doon sa ating PNP kanina. Ang lifestyle check kay Purisima sisimulan na o sinimulan na daw nila, no? Pero ang sinasabi nga natin, medyo nalulungkot din sila, no? Pero talagang gano'n ang buhay. Wala. Siniguro na Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Kim Henares
Ayan. Na agad nilang sisimulan ng lifestyle check kay PNP Chief Alan Purisima. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Henares na hindi sila magsasagawa ng sariling lifestyle check kay Purisima, kundi makakatulong din sila o makakatulong din nila ang DILG at ang National Police Commission, PNP at ang Office of the Ombudsman sa prosesong ito. Yan. At mamaya makakausap natin ang Weather Bureau. Pero bago yan, kung super init ang panahon kahapon, mainit ba kahapon, ano? Asahan naman na ang pagkalma ng panahon ngayong Miyerkules dahil sa pumasok ng bagong bagyong Ompong. Yan. Sa Philippine Area of Responsibility, alas 5 ng hapon, kahapon, si Ompong ay namataan ng pag-asa sa layong 1,400 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 160 kilometers bawat oras. Malapit sa gitna at may pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 195 kilometers bawat oras. Bunga nito, sa ngayon, si Ompong ay wala pang gaanong direktang epekto sa ating bansa. Ayan. Pero inaasahan ng malalaking alon sa karagatan ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon dahil naman sa epekto ng northeasterly winds. Yan. At syempre doon sa mga maliliit na maglalayag, pinagbabawalan muna po kayong pumalaot doon sa mga nabanggit na lugar. Huwag matigas ang ulo, di ba? O, ayan naman sa'yo, Chinoy. Nag-enjoy ng walang charges. O, yan. Sige. Sige nga, sabihin mo. Mic mo. Okay. Nananabik na ba na gamitin ang free internet, ito ng Smart Sun at Talk and Text? Ngunit na alaala na mabawasan ang iyong lot, hindi ka dapat matakot dahil may mga security measure na inilatak ang Smart Sun at Talk and Text upang masigurong hindi ito mangyari. Sa ilalim ng promo na ito, ang mga active prepaid, postpaid at broadband subscriber ng Smart Sun at Talk and Text ay makakakuha ng 30 MB ng libre mobile internet access sa loob ng isang araw. Upang mag-enjoy ang promo na ito, kailangan lamang i-text ang free sa 9999 at makakuha ka na lang ng notification, naka-enroll ka na sa promo. Marami kang magagawa gamit ng libreng internet subscription. Pwede nang bisitahin ang iyong mga paboritong social network sites katulad ang Twitter, Instagram at iba pang maaaring din mag-stream ng music gamit ng Spin. Mamimilit ang online nakahanap ng mga information gamit ng Google at iba pang search engines. Mag-send at tumanggap ng email at marami pang iba. Ang lahat ito ay maaari i-enjoy hanggang meron piso na titira sa iyong lot o kaya kung nakasubscribe ka sa anumang lot package. Okay, sige. Okay. At ngayon naman mga kaibigan, habang sabi nga, mag-enjoy ng walang charges sa free internet ng Smart Sun at Talk and Text. Pag-usapan natin yan mamaya. Pero kasi nasa linya na natin mula sa PhilBox, si Mariton Bormas. Okay. So, magandang Hello po, good afternoon. Yeah, good afternoon po. Si Fenny Codemus po at si... dito sa Chinoy Public Service, si Kaloy Chua. Magandang hapon ho. Ma'am. Yes po. Nakikibalita lang kami, ano na po ba ngayon ang sitwasyon ng ating Mayon Volcano? So, sa mga nakalipas po na linggo, wala po tayo masyado natatala ng mga volcanic earthquakes at saka yung rockfall po mula dun sa lava dome na nasa bungangan ng bulkan. Kahapon po, yung huling pagsukat natin ng ibinubukawang sulfur dioxide mula sa bungangan ng bulkan ay
tumaas lang po ito ng bahagya sa 444 tons per day. Ito po ay mas mababa sa baseline na 500 tons per day na pangkaraniwan pong binubuga ng bulkan. Subalit, even though para pong nananahimik ang bulkan, mayroon po rin po tayong nare-record o na itatala na continuous ground deformation o yung pamamaga ng bulkan, yung base nito, base po sa ating continuous ground deformation station sa paanan ng bulkan at sa ating tuloy-tuloy po na geodetic survey. Meron po tayong team doon ng engineers na nagsasagawa po ng geodetic survey sa northern and eastern flank po ng bulkan. So, normal po bang manahimik yung bulkan sa labas? Ma'am? Normal po ito. Normal po ito, lalo na po sa Mayon. Napakabagal po ng tinatawag nating magmatic intrusion rate. Ito po yung bilis ng pag-akyat ng magma. Pangkaraniwan po sa Mayon talaga na nag-iipon po ito ng lakas panahon at magma sa ilalim niya bago po ito tuluyang mag-break nung surface at tuloy na pong lumabas into an eruption. So, ibig sabihin, may posibilidad pa rin talagang pumutok ito. Kasi kung nananahimik siya at namamagalang naman yung pinaka-surface niya, so, posibilidad pa rin na pumutok. Kasi po dahil mayroong ini-intrude na sumasampang magma sa ilalim nito, hindi po natin matatanggal o maaalis yung mataas sa potential na magkaroon po ng pagsabog ng bulkan sa nahaharap po. So, ma'am, kung sakali po, ibig sabihin, sasabi ba ninyo o ma-estimate ba ninyo kung kailan siya puputok? Hindi naman, hindi kaya. Hindi po natin yan masasabi sa ngayon. Ang pagbabatayan lang po natin, pinakauna po yung ugali ng mga nakaraan niyang pagputok. Iiba-iba po ito, maaring mag-antay ng linggo, maaring mag-antay ng buwan. So, talaga kung meron ho talagang lull na matagal. Pangalawa po, ang pagbabatayan po natin ay ang ating monitoring. Sa FIVOX po, tayo po ay mayroon ng state-of-the-art monitoring networks dyan sa Mayon. This is one of the most well-instrumented volcanoes sa Pilipinas at sa buong mundo po. At sa araw-araw po na kalagayan ng bulkan, maaari pong magbago yan. Ayun. So, katulad po nung nangyari nung nagtaas po tayo ng alert level 1 to 2 at alert level 2 to 3, 24-hour observation period lang po ang kinailangan. At doon po napansin na nagbago po ang kalagayan bigla ng bulkan na siya pong nagtulak sa atin para magtaas ang alert level. Yun. Okay. Pero ngayon, ma'am, ano na pang alert level ninyo sa kasalukuyan? Alert level 3 po tayo, nangangahulugan na ang magma ay nasa bunganga ng bulkan o nasa vent na nito. At meron po tayong, may posibilidad po na magkaroon ng mapanganib na explosive eruption. Yan. So, may tanong ka pa? Oo. Sige. Ma'am, pwede matanong, yung volcanic eruption natin, halimbawa ngayon, full moon sa Chinese, di ba? Lunar eclipse. May relasyon ba sa volcano? Marami nagtatanong. Yung ugnayan po sa pagitan ng buwan at bulkan ay hindi po sa phases ng buwan. Ito po ay sa tinatawag nating tidal forces o yung gravitational forces na ini-exert o nililikha ng buwan sa atin pong mundo. Ito po yung parehong forces na lumilikha po ng ating high and low tides. So, may mga nagawa na pong pag-aaral dyan. At best, yung tidal forces po ay nakaka-impluensya lamang sa timing ng mga eruptive events kung pumuputok na yung bulkan. Pero po as to kung makaka-trigger siya o hindi ng eruption, wala pa pong katunayan yan. Napakaliit po nung stresses o nung puwersa na nalilikha ng tidal forces sa bulkan. So, wala siyang epekto? Walang relation. Hindi pa po napapatunayan. Pero minsan, sa Chinese kasi parang naniniwala sila sa ganun, ano? Full moon, half moon. Yan. So, marami na po tayong naging tidal maximum. Kung kailan po mataas po yung gravitational pull ng buwan sa Mayon Volcano, wala naman pong nangyari sa
Mayon nung mga panahon na yun. Yun. Pero siguro may epekto to pag dumating yung bagyong Ompong dahil pumasok na sa ating kahapon ng alas 5. So, meron ba rin bang epekto ito doon sa bulkan? Yung kung meron po tayong matinding pag-ulan sa bungangan, sa tuktok po ng bulkan, maaari pong taas po ito ng potential for yung tinatawag po nating steam-driven eruptions o yung phreatic eruption, kung saan po yung tubig ay nagiging steam at naiipon po at ito po ay lumilikha ng maliliit na explosion sa bungangan ng bulkan. So, kung masyadong sunod-sunod o napakalakas po nung steam-driven explosion, maaari ho kasi siyang mag-initiate ng tuloy-tuloy na activity. Yun. Ma'am, hindi naman sige po. Pero, pwede rin hindi rin mangyari yun. Ang mangyayari lang po nun ay medyo mahihirapan po tayong kumuha ng gas reading sa bulkan dahil aside from maulap ho, kung uulan ho ng sa ating lalawigan ng Albay, masasama din ho sa tubig ulan at dun sa tubig na sumisipsip sa lupa yung SO2 kaya hindi po natin masusukat ng maayos. Yun. Okay. So, ang isang sinasabi natin dahil yung mga nakaganda na. Bakit po hindi naman sa napansin natin mas marami o mas dumarami ang mga turista pag ganitong may nangyaring ganitong eruption ng Mayon Volcano? Talaga pong aside to behold naman po talaga ang pagputok ng bulkan, lalo na po kapag ang ugali po ng pagputok ay yung tinatawag po nating strombolian activity. Kung saan pupudos po ng lava fountain sa tuktok ng bulkan na para pong isang higanting lucis, So, nakaka-attract naman po ng turista yan. Oo nga. As long as nasa safe distance naman po sila, okay lang yun. So, yung sabihin, kung medyo may may danger zone din kaya, ma'am? Apo, sa 6 kilometer po permanent danger zone at 7 kilometer extended danger zone sa Legazpi City side po. Yun. At napakaganda nakikita namin dito, courtesy of Allen, ang ganda-ganda talaga sa gabi, lalo na pumuputok-putok para nakakatanggal ng stress. Apa. Parang naging tuloy ito. Kami po nasi-stress lalo dahil hindi po kami nakakatulog sa pagbabantay. Parang matatanggal yung problema mo, Ang gaganda yun, ito nakikita ko dito. Pero Ma'am Mariton, yung pong mga ang hindi natutuwa dito, yung mga nakatira doon sa vicinity nung bulkan, nagtatanong sila, kailan ba kami uuwi? Yun naman ang tanong nila. Opo, talaga pong suliranin yan. Yung local government units naman po, nakaagabay po natin sa pag-i-enforce po ng ating warning. Sila naman po ay handa sa mga ganitong eventualities. So, handa-handa naman. Kaya lang, di ba magpapasko, ma'am? Oo nga ho Noong 2009 po, pumuputok po yung Mayon, Pasko po yun. Kaya po, medyo nag-aalala kami, baka magpasko na naman po kami ng pagbabantay ng bulkan. Pati kayo magpapasko din dyan. Ma'am, tatanungin ko lang ito. Kumusta naman mga kagamitan natin? So, maayos naman po yung ating mga gamit. State of the art na po ang ating kagamitan sa ngayon. And we even have yung tinatawag pong experimental na Muon telescope sa Mayon Volcano Rest House Observatory. Yun nga lang po, hindi po maiiwasan na meron pong mga iba tayong gamit dyan na nadadamage po. So, ganun na lang po. Meron po tayong case ng vandalism recently dito sa may benchmarks po natin sa northern flank po ng Mayon Volcano na ginagamit po natin sa precise leveling. Ito po yung geodetic survey na measure po ng pamamaga. Nagsusukat po ng pamamaga ng bulkan. Anong ginawa nila? Medyo pinukpok lang naman po yung benchmarks namin. Dapat hindi kasi nagagalaw yun. Oo, yan. Ang ganda-ganda talaga ng bulkan. So, Mamariton, ikaw siguro enjoy ka rin tumitingin dito sa bulkan, Hindi ko kami nagsasawa. Oo nga, ang cute nakikita ko dito. Pero Mamariton, nasa inyo po yung pagkakataon, bigyan natin naman ng mensahe, yung ating mga kababayan, lalong-lalo na, itong mga nasa evacuation site. Apa. Sige po. Sa mga kababayan po natin sa Albay, alam naman po natin ang ugali ng ating bulkan. Mangyari po lamang na
hiwasang pumasok, bumalik, at mamalagi sa loob po ng 6-kilometer permanent danger zone at sa loob po ng 7-kilometer extended danger zone. Konting tiis na lang po, alam naman po namin na mahirap po yung kalagayan nila. Kami po sa FIVOX ay nagbabantay 24/7 at magbibigay po kami ng lahat ng information na kakailanganin upang po tayo po lahat ay ligtas at makakabalik po ng ligtas sa ating mga tahanan. Yon. Thank you very much, Miss Thank you Mariton very much, Bormas. Ah, you're very welcome. Salamat. Thank you. Naku, Okay, tuwa magandang ako hapon dito po. sa binalita mo na ito. At tuwa ako nanonood nung tong bulkan natin eh. Thank you very much, Hindi, Miss mapapanood Mariton. tayo. Thank you po. Program natin Okay, magandang hapon po sa inyo. Ah, Thank you magandang very hapon. much, ha? Okay, bye-bye. Okay, thank you po. Yan, nako, tuwan-tuwa naman tayo. Yan po si Miss Mariton Bormas ng Pillbox. Yan, tinan mo naman, Chinoy, oh, ang ganda-ganda talaga. Ako nanonood pa lang ako dito, ang ganda, di ba? Oh, di ba? Ano? Kaya lang, yun nga, yung mga ibang nakatira dyan, yun naman ang nalulungkot, di ba? Yung pagkain ng budget. Yan, naku, ang ganda-ganda. Thank you very much sa iyo, Allen, sa Okay. ating binalita mo. At ang susunod natin dyan, alamin naman natin ang kalagayan ng Weather ating panahon sa araw na ito. Kasi nga naman kahapon ang init-init, ngayon bigla na namang lumamig. Yan. Pero bago Balita yan, muna. si Ami yan, Ami. gusto nating anuhin itong si Vice President Binay. Binay. Most trusted pa rin ba? Ikaw tingin mo. Music. Music daw. Hindi na. Teka lang daw, yan. Yan. Lakasan mo. Yan. Yan. BP Binay, most trusted pa rin ba? Okay. Ikaw, ayon kay Chinoy, ano masabi mo? Wala na akong mapili. Wala ka lang. Yan. Sige, basahin natin. Bumaba ang approval at trust rating ni Vice President Jejomar Binay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Wow. Very good. Sa September 8 to 15 survey, mula sa 79% ng trust rating noong June 2014 survey, nakuha lamang ni Binay ang 64% na may 11% no trust at 20% ang undecided. So, ibig sabihin, 64% ay most trusted, ano? Tapos, ang 11 na hindi na-trust at yung 24% noon ay undecided. Mula naman sa 81 approval rating sa kanyang performance, nakapagtala naman si Binay ng 66 puntos o 66 na puntos. 10% ang disapproval at 20% ang undecided. Maganda pa rin. Oo, yan. Maganda pa rin kahit paano. Diba? Yan. At para naman sa ating ito, LRT, MRT, tataas ang pamasahe. Pero kung ikaw, kunyari, kasulad ngayon, mababa nga daw ang pakita mo nga yung MRT natin, Bay. Mababa daw ang pamasahe, pero lagi namang sira. Ano masabi mo dyan? Masasabi ko, palitan na lang kung sino undermanaged sa service. Siguro, Papalitan na lang. Service ang mahina eh. Alam mo Posible naman, umanong bago magpasko, Chinoy, Tataas. ay may patupad na ang dagdag pamasahe sa Light Rail Transit o LRT, ang Line 1 at Line 2 at sa Way the Metro Bureau tayo. Rail Transit MRT. Yan. ang Way the Bureau. Oo. Yan, sinasabi nga natin, mamaya-maya pa, pag-usapan pa rin natin ang pagpapatupad ng bagong fare sa LRT at MRT. Pero bago yan, dakuan natin ang ating panahon na yan. Yan lang, ganyan lang. Okay. Mula sa Pag-asa, si Mr. Ener Kitlong. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang hapon ho, sir. Opo, kasamang Fe, kasamang Kaloy, magandang hapon. Okay. Ayan. Okay. Kasamang Ener, kamusta na po ba panahon natin mula Okay. kahapon ng alas 5? Yung bagyo. Opo, kung ikukumpara po natin yung panahon kahapon sa ngayon,
Kung maalala po ninyo, umaga pa lang po, mainit na yung temperatura hanggang hapon. Opo. Kaya't mabilis pong nakabuo ng kaulapan na naging cumulonimbus cloud at nagbigay ng pagkulog na medyo may kalakasan at nagpapaha. Kumbaga isang buhos lamang po yon. Sa ngayon naman po, kung kumpara natin, meron po tayong nakakapiktong IPCC o Intertropical Convergence Zones, kaya't umaga pa lang makulimlim na. So, ibig sabihin po yun, pwedeng sa umaga may pag-ulan sa ibang lugar hanggang hapon, hanggang gabi. So, mauulit po yun. Hindi kagaya po kahapon na isang bisis lamang, bisis lamang yung ulan. So, mahangin-hangin, ano po? Hangin, mas maganda. Opo, malakas po. Basta may thunderstorm po, lalo na pag overhead yung kaulapan, talagang may lakas na hangin po yan. So, ito bang si Ompong ay gaano to kalakas kung sakasakali? Kanino ba siya ikukumparang bagyo? Kung ikukumpara po natin kay Yolanda, last year, 2013, umabot po si Yolanda ng 275-285 kph yung lakas na hangin. Ito pong si Ompong ay nasa 215 sa ngayon at nasa dagat pa. So may chance na, kasi ang pag umabot ng 220 kph, ito na yung super typhoon. So almost nasa malapit-lapit na sa super typhoon at nasa dagat pa. So may possibility baka umabot po doon o lumagpas pa. Aba, malakas yan. Saan ba yung tatama, sir? Japan Sir, saan yung tatama? Ang magandang balita po dito, hindi po natin inaasahan na ito ay dadaan sa kalupaan. Kung wala po pinapakita yung mga tools na ginagamit natin, ganun din po yung mga forecast model na ito ay dadaan sa kalupaan. Kumbaga, ang forecast po ito, dadaanan nito, ay maaari pong sumunod doon sa dinaanan ni Neneng, yung naunang bagyo po. So, pagpasok po nito, and then maaari po itong dumaan dito po sa may silangang bahagi ng Japan. So, malayo po ito. At mas malakas, wala po itong epekto sa ating bansa. So wala, mataas, kumbaga sa taas. Sa taas. Opo, kahiliran na po ito ng Tugigaraw. So, as of ito pong bandang alauna ng hapon, 1,040 kilometers silangan ng Tugigaraw City. Yung kanyang layo. Yun, medyo malayo-layo. So, kaya tayo iiwanan ni Ompong, sir? Kung hindi magbabago itong bilis niya, kasi bumagal po ito from 15 kph naging 9 kph. So, hindi po ito magbabago. Sabado ng gabi, makakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Uy, matagal pa rin yun, sir. Matagal pa rin, ano. So, ina-expect pa rin natin na magiging maulan. No? Opo, mas malaking bahagi po ng ating bansa medyo makakaranas ng mga pagulan, pero ito epekto po ng IPCC o Intertropical Convergence at hindi po yung bagyo. So talagang tuwing hapon uulanin tayo. Itong bagyo, ang tanging epekto po nito ay ito po sa pag-alon ng karagatan sa Hilaga at sa may Patanis area, and then sa silangang bahagi ng Luzon, mula po yan sa Tugigaraw hanggang dito po sa may Bicol region. Yung coastal waters po dito umaabot ng 3 hanggang 5 metro yung taas ng alon. Kaya pinapawalan natin yung mga kababayan natin mga isda, lalo na po pag maliit na bangkang ginagamit, masyado pong mapanganib. Yan. Huwag sanang matigas ang ulo natin mga Pinoy, ano? No, sir? Para lumawik. So, sir, sa ngayon, ay yung thunderstorm, mararanasan din natin yan, ano? Sa ngayon po, kung pabasihan natin itong Doppler radar, ang may lugar na maaari po makaranas ng rainfall advisory based ngayon pong 1:30 ng hapon ay dito sa Zambales, yung lugar ng Palawig, Masinloc, Candelaria, samantalang sa Tarlac, ang San Jose at Mayantok, and then malaking bahagi po ng Quezon, and then dito po malaking bahagi ng Batangas. Yan. So, yan ang tatamaan talaga. So, sir, sa ngayon, ilang bagyo pa ba mula ngayon hanggang Pasko, ilang bagyo pang ine-expect natin? Well, sa ngayon po, dito po sa ating bansa, nag-average po tayo ng mga 19 to 20 na bagyo. So far po, pang 15 sa Impong. So, maaari pong umabot pa ng mga 5 o 6 na bagyo pa. 6 pang na bagyo. Aba, okay. Sige, konti na lang to, sir. Konting hirap. Ay, salamat naman. Ano. Pero itong mga bagyo na sinasabi mo, itong 6 pa na darating, tingin mo ba, sir, gaano pa to kalakas? Sa ano mo lang? Sa estimate mo?
base po doon sa mga nakaraang taon, pagdating po ng Burr months o itong last quarter na ng taon, malalakas na po yung bagyo. Kung maalala po nyo si Yolanda, Oo nga. November 9 po yun. November 9. Dahil itong time na to, na-establish na yung amihan na tinatawag. So malakas na yung high pressure area sa taas, sa taas ng mainland China, sa may Japan. So yung mga bagyo, hindi na makakangat yan. Kaya puro landfalling na ang dinadaanan yan. So mas malalakas yung darating. O sana nga ano lang, hindi masyado pautay-utay lang ano. No sir, nako. Medyo ano, kaya kahit at least Natapos. 6 na bagyo na lang. Okay. Wag sana pasto. Kaya. Oo. So sir, yun sa ngayon ay hanggang Sabado na lang si Ompong, paalisin na natin ano. Ano nga po, mas maganda nga po sana pag bumilis pa para mas mabilis, mas maaga lumabas. Pero may ilang bagyo no na parang dadaan lang pero mabilis na papaalis. Bakit ganoon sir? Walang budget. Ang galaw ng bagyo nagdidepende yan sa system na nakapalibot sa kanya. Kung gagaya na lang nitong si Bagyong Suyumpong, may high pressure area kahit hindi siya makalapit sa ating bansa. Hindi siya magindang balita po yun. Nagdedepende yan sa system na nakapalibot sa kanya. May nakpapatawa daw dito na test. So ano? Dahil ngayon wala na pork barrel kayong bagyo. Wala daw pork barrel kaya ayaw na pumasok dito yung bagyo, sir. Sir, patawa lang. Sir, alam ko very busy kayo sa mga ginagawa niyo diyan. Pero naapektuhan ba kayo nung wala nang pork barrel? Hindi naman. Parehas pa rin po yung servisyo natin, hindi pa magbabago yan. Pero ang tanong ko kasi doon yung mga gamit ninyo, kamusta na? Okay na ba? Ibig sabihin, high-tech na ba tayo? Sobra-sobra? Mayroon naman po, hindi pa naman, nadagdagan naman po yung ating mga gamit. So, wala na po tayong problema. Yon. So, with that, thank you very much, Thank Bro. you, thank you very much. Si Mr. Rener Kitlong. Thank you very much, sir, ha? Thank you, sir. Thank you very much. Okay, Ayan, maraming salamat. Naku, ayan, ano tayo talaga, ano. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kakampi ko, at syempre, mula sa mga Chinese, kaya nga, 6 na bagyo na lang. 6 na bagyo na lang. Ang maganda rin sana, yung nasa taas, ano? MMDA. So, mamaya naman, MMDA ang ating tatawagan, Ami. Pero bago yan, isa munang paalala mula sa ating studio. 136, press. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Patuloy tayo sa ating program sa Chinoy Pen. May balita ba tayo? At syempre dahil 2:00 na, pero hinihintay pa rin natin isa munang balita, ibabalita natin
kung ano na ba ang sitwasyon dyan sa labas. Pero bago yan, ito mga estudyante, Fatima and Allen, ito sa inyo. Fair discount sa mga estudyante buong taon na. Wow. Ito ang isusulong sa Senado. Nais si Senator Edgardo Angara na mabigyan ang lahat ng estudyante sa bansa ng diskwento sa pamasahe sa loob ng buong taon at hindi lamang sa tuwing may araw ng pasok sa eskwela. Saturday, Sunday. Sa panukalang batas, isinulong ni Angara nais niyang i-institutionalize ang pagbibigay ng fair discount privilege sa lahat ng estudyante sa lahat ng uri ng transportasyon tuwing weekends. Yan. Semester breaks, Christmas vacation, at iba pang legal holidays. So, ibig sabihin lang nito, kahit holidays, kahit na weekdays, tama ba ko? Kahit holiday. Ang tawag doon? Weekends pala, weekends. Saturday, Sunday. Walang pasok. Kung may pasok, kailangan may discount sila. Tama yan. Kung ito ay mapapasa o ipapasok nila sa sa Senado. Okay, ano pa ba? Teka, kanina. Bago lahat, panawagan muna tayo sa this coming Christmas December. Sige. Humingi tayo ng tulong dito sa Chinoy Public Service na may magandang kabuhayan o may nasosobra pera. Ipadala ninyo ang mumunting kung anong bibigay sa programa natin sa Chinoy Public Service. Ang location natin ay sa may EDSA. EDSA, telephone number. Pwede yung tawagan kami kung gusto niyo magbigay kahit ano lang na sobra-sobra sa inyo. Pwede nyo kami tawagan sa 553-8656 788-3607. Once a year lang naman asok tayo, di ba? Okay, korupsyon, extortion, support of Manila, sisilipin ng Senado. Okay, MMDA. Okay, music. Okay, sa kabilang linya naman, makakausap natin ang MMDA sa pamamagitan ni Vincent Lizada. Magandang hapon sa iyo, Mr. Vincent. Magandang hapon, Vincent. Yes, magandang hapon sa Chinoy Public Service Program. Okay. So, Vincent, kumusta na ba ang ating katrapik-trapikan dyan? Yes, yung traffic po natin, yung northbound po ng EDSA, mula po dyan sa May Park Avenue hanggang EDSA Top Rotonda, mabagal po ang usad ng trapiko. Samantalang yung Makati area po natin, mula po yung Kalayaan hanggang Guadalupe, mabagal din po ang usad ng trapiko. Yung Mandaluyong area po natin, mula po dyan sa may Pioneer hanggang Ortigas Flyover, mabagal din po yan. Sa Quezon City area po, mula po White Plains hanggang Cubao po yan, dyan po sa may New York, ang mabagal pong usad ng trapiko. Samantalang yung southbound po ng EDSA, mula po dyan sa may Ortigas area, hanggang dito yan sa may Bonnie Avenue, yan po yung sa Mandaluyong, mabagal pa rin po ang usad ng trapiko. Samantalang yung Makati area po natin, mula po yung Guadalupe hanggang dito yan sa Evangelista, ang mabagal pong usad ng trapiko. Samantalang yung Pasay area, mula po dyan sa may Cabrera hanggang dito yan sa may Zamora, ang mabagal pong usad ng trapiko. Ang C5 naman po natin, ang northbound po, mabagal po yan mula po Kalayaan Avenue hanggang dito po yan sa may area po ng Lanusa. Yung Quezon City area po, mula po yung Katipunan hanggang Gate 2 ng Ateneo. Yung southbound po niyan, mula po lamang Libis hanggang Eastwood Avenue, ang mabagal pong usad ng trapiko. Samantalang ang Rojas Boulevard po natin, yung northbound po, bagyang mabagal po sa Baclaran area. Baclaran Day po ngayon, makalampas po ng Baclaran area. Luluwag po yan, hanggang doon po yan sa area po ng Pio Campo. Muli po magbabagal yan bago kayo sumapit dyan sa may Quirino, hanggang doon po yan sa may dulo, dyan po sa may Calao Street. Samantalang yung southbound po niyan, mula po doon sa may Pablo Ocampo, hanggang dito po yan sa may area po ng Buendia, bahagya pong bagal ang usad ng trapiko. Makalampas naman po ng Buendia, dire-diretso na yan hanggang makarating dyan sa Coastal Road area. Yan po ang sitwasyon ng trapiko natin sa mga oras na ito mula po dito sa MMDA Metro Base. Vincent Lizada po. Sir Vincent. Opo. Oo. Opo. Bakit ba traffic? Sobra. Ano po yan? Yan po ay makulimlim po at madulas po ang ating lansangan. So dahan-dahan sila, ganun ba yun? Opo. Wala naman aksidente sa karsada? Wala naman po, naman po. Ay, yung mga U-turn slot natin, okay pa rin ba? Okay pa naman po. Maluwag naman po yung area po ng U-turn slot natin dyan sa may area ng C5. So, may katanungan daw si Chinoy sa'yo, sir. Sir Vincent,
May tatanong lang Yes. tayo. Hindi ba pwede tayo maka-assign ng tao kahit mga dalawa sa Divisoria area? Sobrang traffic sa yung holiday season, yung kahapon, Yung sobra. Divisoria area po ay jurisdiction na po ng local po ng Manila po, sir. So, mayor, mga ganyan. Oo, kasi medyo nakireklamo mga jeep, namimili daw mga pulis pagpasok sa Antonio Rivera. Oo, Kaya bali, sobrang traffic daw ho. Yung local na po ang may jurisdiction ng area na yan, sir. Oh, okay. Thank you. Okay. So, Sir Vincent, ang ano lang natin dito, ang tanong lang natin, ano ang ibig sabihin yung traffic, no, sobra. Lahat ng sinabi mo kanina, puro traffic dyan. Handa na ba tayo ito ditong this coming Christmas? Dahil alam natin na maraming magsisiuwi mula sa iba't ibang bansa, maraming mga mamimili. Handa na ba tayo sa ganitong klase ngayong magpapasko? Taon-taon naman po at lagi naman po pinaghahandaan ng pamunuan po ng MMDA yung ganyang klaseng sitwasyon, ma'am. Pero talaga bakit kaya matraffic talaga? Dahil ba sa dami ng sasakyan? Dami raw ng tao. Madami po kasi talagang sasakyan ngayon at yung karsada po natin ay hindi naman po masyadong nalalakihan, sir. Ay, ma'am. So yung kasi di ba, kailan ba mapapatupad din sila sabi nila? Ito, mabalita na ito na aalisin sa EDSA ang mga private vehicles. Gaano to, matutupad ba to o hindi? Yan naman po ay panukala lang, ma'am. Hindi pa naman po nasasagi sa ng pamunuan ng MMDA po yan, ma'am. So ano pa lang to. Pero tingin mo kapag natuloy na maalis yung mga pribadong sasakyan dito, luluwag kaya ang EDSA? Natural po, luluwag po yan. Kaya lang, as per sa chairman po natin, talagang matatanggalan ng karapatan yung may may-ari ng mga sasakyan na bumiyahe dyan sa EDSA. Karapatan po nila yan dahil may sasakyan po sila. At hindi po nila magamit yan dyan po sa karsada na yan. At tayo po ilalabag kung sakasakali dyan sa karapatan na yan. Oo nga, magagalit sa atin ng mga tao, ano? Itong Christmas lane ba tawag nila doon? Kinakasan nyo na ba yan, yes, sir? Yes, ma'am, opo. Oo. Hindi pa po na-activate yan. Bali, antabayanan lang at i-activate din po yan bago magpasko. Yan. So, pero gano'n ba ka-effective itong Christmas lane na ito? Yan po ay nakakabawas din po ng mga dumadaan dyan sa EDSA, lalong-lalo na yung mga pampribadong sasakyan at yung mga nagmamadali at madali naman silang nakakanay. Dahil yan pong Christmas lane ay shortcut po yan. Tama. Pero kanino jurisdiction naman? Ito naman yung mula sa airport. Ano bang airport? Ano ba yan yung dinadaanan dyan? Sa Pasay ba yan? Mula sa airport. Pasay po yung Ross Boulevard po at ito pong EDSA. Sa amin po yan, ma'am. Sa inyo. Kasi maraming bata doon na nagkalat tapos na mamalimos. Tapos kapag hindi mo binigyan. Dito po sa may area po ng Baclaran. Oo. Baclaran tsaka yung airport, ano ba tawag? Airport Road. Opo. Yan. Dyan po kasi, pag hindi ka nagbigay, either pukpukin yung sasakyan mo or batuhin ka. Sino po ang may jurisdiction dyan? LG. At amin po yan, ma'am. Pabayaan patitignan natin sa mga tao natin yan kung anong, ano yan. Kasi marami dyang... Bakit may ganyang problema? Opo. Maraming kasi magsisiuwian ng mga OFWs. Kahit kami na biktima din dyan no? Nanghihingi. Hindi ka naman makatakbo ng mabilis dahil mabagal nga dyan dahil traffic. Dahil traffic, Opo. So siguro pwedeng, Sir Vincent, pag tatawag-tawag kami sa inyo dyan para sige po. mapamonitor natin tong sitwasyon na nangyayari dyan sa airport road na yan. Talagang nakakatakot dyan. Kami po ay nabiktima na ni dyan. So, with that, sir, pakianuhan na lang po, pakialalayan na lang natin yung ating mga kababayan na magsisigaling, magsisiuwi mula sa kanilang pinagtrabahuhan dyan sa abroad. So, with that, thank you, Sir Vincent Lisada. Pero, bibitawan kita bago. Magmensahe ka muna sa ating mga kababayan.
kung kayo po ay may katanungan at mayroong problema sa lansangan, maaari po kayong tumawag sa aming hotline. Ang numero po ay 136. At mula po dito sa MMDA Metro Base, magandang hapon po sa inyo. At, Thank you very much. Okay. Thank you, Thank you very much sa MMDA na si Mr. Vincent Lisada. Yan. Ayan na mga kaibigan, 136 Okay lang ang inyong tatawagan at makukontak nyo na ang MMDA. With that, naku, nag-extra na tayo ng 10 minutes. Thank you very much. So paalam ka na, Chinoy. Okay, alas 2 naman ho. Alas 2. Ang talk time natin 2 to 3 o'clock. That's natin. Maraming salamat ho sa inyong pagtangkilik sa aming programa sa Chinoy Public Service. At nakmapasalamat ako kay Pendy Cudemos sa guest sa program natin. Okay. Siya kasama ho natin. At syempre, nakikisa at nakikiramay naman tayo sa pamilya ng 5 Pinoy na namatay sa car crash sa Qatar. Diba? So, doon sa ilang ating mga kababayan, ingat-ingat tayo lagi at dapat maging alerto tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Muli po, ito ang inyong lingkod at kinararangal kong maging panauhin din dito sa Chinoy Public Service. Salamat sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Cudemos, nagpapaalam muli sa inyo. Thank you.月亮代表我